notification bell for the latest videos. Music 2, Week 3 to 4. Pagkilala sa tekstura ng musikang napakinggan. Nakapanood ka na ba o nakapakinig ng mga pagtatanghal ng pag-awit o pagtugtog? Ano-anong instrumento ang nakilala mo? Ano-anong boses ang naririnig mo? Kaya mo bang malaman kung isahan lang o maramihan ang tunog? Ayan. So, tingnan natin yung mga larawan. So, dito, kailangan nating malaman ang tekstura ng musikang napakinggan. So, pag sinabi nating tekstura, ito ay tumutukoy sa kapal o nipis ng isang awit o tugtugin. So, paano po natin malalaman kung makapal or manipis ang tekstura? So, depende po yan sa dami ng musical lines na naririnig. So, hindi po sa dami ng tumutugtog, kundi sa dami ng musical lines. So, mamaya po, mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi ko na musical lines. So, hindi po ibig sabihin na 100 ang umaawit ay ito po ay makapal na. Depende po kung 100 din na musical lines ang kanilang inaawit or tinutugtog, magiging siyang makapal. Pero kung 100 bata ang umaawit, pero iisa lamang ang musical line na kanilang tinatahak, so ito po ay manipis pa rin ang tekstura. Okay, punta po tayo dito sa larawan. Sa unang larawan, meron tayong bata na umaawit. So, syempre, yung isang batang ito, isa lamang ang kaya niyang gawing musical line. So, lahat naman ng tao, iisa ang musical line ang kayang gawin kapag boses ang ginagamit. Ayan. So, ito po ay mayroong manipis na tekstura. Itong pangalawa, so ito ay buong banda. May dalawang nagigitara, isa, dalawa, may dalawang umaawit, at merong isang nagda-drum. So, ang dami pong musical lines na mapoproduce nila. So, ang pinakamaunting musical line na magawa nila, 3. So, kapag naging 2, 3, it is considered as musical line. So, pwede rin po silang makagawa ng kung ilan sila, 2, 4, 5. So, meron po silang, pwede silang makagawa ng 5 musical lines. Okay, so sumunod naman. Ito ay isang orkestra. So, kung mapapansin nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mga manunugtog. So, kung mapapansin nyo, iba't ibang instrumento nila. May violin, may cello, merong mga brass wind at saka woodwind at meron ding mga bajo de arco. So, napakarami po ng musical lines na pwede nilang magawa. So, ang tekstura pong magagawa nitong orkestrang ito ay makapal dahil maraming musical lines silang mapuproduce. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Alamin kung ano ang maaaring maging tekstura ng himig na ating mapapakinggan. Ibigay ang iyong palagay sa mga larawang nasa ibaba. Sabihin kung ito ay maaaring magkaroon ng teksturang manipis o makapal. So, ito pong gawain sa pagkatuto bilang isa ay sasabihin ko po lahat ang sagot dito. So, dito po iikot yung ating discussion. Okay. Number 1, solo voice instrument or solo instrument. So, ang tao po ay likas na nakakagawa lamang ng isang musical lines. Ano po? So, ito po ay mayroong tinatawag natin na manipis na tekstura. Ayan, atin pong i-identify kung manipis o makapal. So, depende po. Mayroong tao ngayon na nakakagawa ng multiple musical lines. So, katulad ng pagbi-beatbox, ang dami nila nagagawa. So, ito naman, hindi naman in-specify na nagbi-beatbox. Yung ating picture ay mukhang umaawit. So, ito po ay mayroong manipis lamang na tekstura dahil meron lang siyang single musical line. Pangalawa, instrumentalist with piano accompaniment. So, dito po medyo malito po ito. Kasi may dalawang paraan po kasi ng pagtugtog ng piano. So, hindi po ibig sabihin na isang tao, isang instrumento, ay isa lamang ang kaya niyang magawang musical line. So, tingnan po natin yung example na nilagay ko ditong video. Ayan.
manipis na tekstura. So masasabi po natin na manipis na tekstura kapag single note lang ang kanyang nagagawa. So wala siyang ginagawang harmony, walang ginagawang chords. Kapag mga single notes lang, ito po ay manipis. So pwede po nating patunugin ito ng ganito. Kung atin pong susuriin, meron lang po siyang single musical line. So, ang ginawa po niya ay isa lamang ang daloy ng melodiya. Kumbaga, halos tigigisang nota lamang ang kanyang ginawa. So, ito naman po ang pagtatanghal sa piano na mayroong makapal na tekstura. So, kung inyo pong susuriin, napakarami po ng musical lines na ginagawa kasi gumagawa siya ng chords and then gumagawa siya ng melody. So, ito po ay considered na makapal na. Kahit po iisang tao lamang at isang instrumento ang kanyang tinutugtog, kung marami naman pong musical lines siyang napuproduce, ito po ay mayroon ng makapal na tekstura. Yan po. So sana po naging malinaw sa inyo na hindi po ibig sabihin na iisa lamang ang tumutugtog o kaya iisang instrumento ay manipis na po ang tekstura na kanyang nagagawa. So, maaari pong makapal katulad ng pagtatanghal natin dito sa pangalawang video. Number 3, band. So, ito po, meron tayong tatlong musicalize na magagawa dyan. So, ito gumagawa ng chords, itong gumagawa ng rhythm, and then ito ang gumagawa ng melody. So, meron po tayong tatlong musical lines dito. So, ito po ay mayroong makapal na tekstura. Next, solo guitar. So, dito po, same case doon sa ating ginawa doon sa piano. Ano po? So, hindi po ibig sabihin na isang tumutugtog, isang instrumento, ito po ay manipis na. Dahil pwede po siyang makaproduce ng maraming musical lines. Pag nag-chords na lamang siya, makapal na agad ang texture niya. Ayan. So, ito yung example ng manipis na tekstura. So, kung mapapansin nyo, single musical line lang ang kanyang gagawin. Yan. So, ang ginawa po sa unang video natin ay manipis na tekstura. Ito naman po, gumawa siya ng makapal na tekstura. Pakinggan po natin. So, kompleto po siya. May chords, may melody. At meron din siyang rhythm na nagagawa. So, iisang tao lang po tumutugtog at isang instrumento. Pero meron siyang makapal na tekstura. Yan. So, sana po naging malinaw ulit sa inyo. Choir. So, ito pong choir, siguro nakakagawa sila ng dalawang musical lines or apat na musical lines. So, ito po ay mayroong makapal na tekstura. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kasama ang iyong kapamilya, manood o makinig ng mga pagtatanghal sa telebisyon at magtala ng mga makikitang halimbawa ng teksturang napapakinggan. So, dito po sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, kayo po ay makikinig ng mga pagtatanghal sa TV. Pwede kayong manood sa TV ng mga halimbawa ay Showtime, Itbulaga, o kung anong mapapanood ninyo pagtatanghal. Pwede rin kayong mag-search sa YouTube. So, halimbawa, nakakita kayo ng solo. Magsusulat po kayo dito ng siguro yung pangalan nung nagtanghal at saka yung title nung kanyang inawit. Solo na may saliw. So, halimbawa dito ay acoustic na pagtatanghal. Halimbawa may nagigitara at mayroong umaawit. Sino ang napanood ninyo? Halimbawa ay si Moira. Ayan, pwede nyo pong ilagay dito kasi kalimitan may accompaniment siya na gitara. Maramihang tunog. So, try ninyong manood ng isang banda, manood ng isang orkestra, manood ng pagtatanghal ng rondalya, ng lyre band. So, marami po kayong maririnig na tunog dito. So, ilalagay nyo po yung nagtanghal, pangalan ng nagtanghal, and then yung title ng kanyang itinanghal na musical piece.
Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa mga nakikita nating larawan, nagkakaroon tayo ng kaisipan kung ano ang maaaring tunog ng mga ito. Higit na mahalaga kapag tayo ay nakikinig. Makikilala natin ang tekstura ng tunog sa pamamagitan ng pakikinig. Kasama ang iyong kapamilya, makinig ng iba't ibang tugtugin at itala kung anong tekstura ang iyong narinig. Itala ito sa iyong kwaderno. Ayan. So ngayon po, magre-research kayo ng solong boses o instrumento. Ilalagay niyo po dito yung pangalan ng nagtanghal at saka yung title ng kanyang musical piece na itinanghal. May saliw na instrumento at maramihang tunog. So, mas makakakuha po kayo ng sagot kapag nag-search po kayo sa YouTube. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Halina at tukuyin natin ang tekstura ng mga sumusunod na larawan. Iguhit ang star kung solo, circle kung may saliw ng instrumento o boses, at puso kung maraming himig na sabay-sabay. Okay, number 1. So, halimbawa, itong batang tumutugtog ng trumpet. So, kalimitan po kapag trumpet, hindi naman siya nakakagawa ng maraming musical lines. So, kapag iisa lang, so, ang ilalagay po natin dito ay star kasi solo. Number 2. Ayan. So, meron tayong ilan na musical lines na magagawa. 1, 2, 3. So, ito po ay considered na maramihang himig na sabay-sabay na tinutugtog. So, puso po ang ating ilalagay. Number 3, 4, at number 5, kayo na po ang magsasagot. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Kasama ang miyembro ng iyong pamilya, tingnan ang iyong komunidad. Magtala ng halimbawa ng mga nagtatanghal ng solong boses o instrumento, solong may saliw at mga grupong tumutugtog ng sabay-sabay. Ilagay sa sagutang papel ang larawan ng iyong mga halimbawa. So, ang gagawin niyo po ngayon ay magtatala kayo ng halimbawang nagtatanghal ng solong boses o instrumento, solong may saliw, o kaya mga grupong tumutugtog ng sabay-sabay. So, mas maganda po ay yung mga kilalang grupo, kilalang artist, kilalang mga manunugtog sa inyong lugar ang inyong ilalagay. So, ang ilalagay nyo daw po ay larawan. So, picture po nung kilalang performer sa inyong lugar. So, sasabihin nyo po kung solong boses o instrumento, solong may saliw, o kaya ay isang grupo na tumutugtog ng sabay-sabay. Sagutan ang bawat patlang upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Okay, so dito po, ang inyong pong sagot ay manggagaling po dito sa loob ng kahon. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayong mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayong mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.